May mga pagkakataon ba sa buhay mo na pakiramdam mo may ipinapabitaw sa iyo ang Diyos? Hindi dahil gusto niyang may mawala sa iyo, kundi dahil may mas maganda siyang inihahanda. Pero paano ka magtitiwala kung hindi mo pa nakikita ang patutunguhan? Paano ka susunod kung hindi malinaw ang plano? Kung yan ang tanong mo ngayon, ang Genesis 12 ay may napakagandang mensahe para sa ating lahat. Ako po si Rona Miyake at welcome sa Ilaw sa Landas ng Buhay, kung saan sabay-sabay nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos at iniuugnay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Tara, simulan na natin. Sa chapter na ito, tinawag ng Diyos si Abram at sinabi, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama. Pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo." Hindi sinabi ng Diyos kung saan ang eksakto. Hindi niya ipinaliwanag kung gaano katagal ang paglalakbay. Hindi rin niya sinabi ang lahat ng pagsubok na daraanan ni Abram. Ngunit nangako siya na pagpapalain siya, gagawin siyang isang dakilang bansa at sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang buong mundo. Sa edad na 75 taong gulang, sumunod si Abram. Iniwan niya ang lahat ng pamilyar at naglakbay ayon sa utos ng Diyos. Pagdating sa Kanaan, nagpakita ang Diyos at muling pinagtibay ang kanyang pangako. Bilang tugon, nagtayo si Abram ng altar at sumamba sa Diyos. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nagkaroon ng matinding tagutom kaya napunta sila sa Ehipto. Dahil sa takot, sinabi ni Abram na magkapatid sila ni Sarai. Nagkamali siya. Pero kahit nagkamali siya, hindi siya iniwan ng Diyos. Ipinagtanggol ng Diyos si Sarai at iniligtas sila. Makikita natin na ang katapatan ng Diyos ay nananatili kahit ang tao ay nagkukulang. Habang binabasa ko ang chapter na ito, may isang bagay na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Minsan, ang pinakamahirap iwan ay hindi isang lugar, hindi rin isang tao, kundi ang dating bersyon ng sarili natin. Naalala ko ang mga nakaraang taon ng buhay ko. Halos buong oras ko noon ay nakatuon sa paghahanap ng paraan para kumita. Kapag may bagong oportunidad, gusto kong subukan. Kapag may bagong negosyo, gusto kong pasukin. Naniniwala ako noon na kapag mas marami akong ginagawa, mas magiging maayos ang buhay ko. Hindi naman masama ang magsikap, pero dumating ang panahon na napansin kong kahit sobrang abala ako, parang may kulang pa rin. Pagod ang katawan ko, pagod ang isip ko, at higit sa lahat, pagod ang puso ko. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsubok sa buhay, napansin kong parang biglang nagbago ang direksyon ko. Hindi na ako katulad ng dati. Noong una, iniisip ko na baka tamad lang ako. Baka nawawala na ang diskarte ko. Baka tumatanda na ako. Pero habang mas naging seryoso ako sa pananalangin, sa pagmumuni-muni at sa pagbabasa ng Biblia, unti-unti kong nauunawaan ang isang bagay. Hindi pala ako pinaparusahan ng Diyos. Inililipat niya lang ako sa panibagong yugto ng buhay ko. Katulad ni Abram, bago siya makarating sa lupang ipinangako ng Diyos, kailangan muna niyang iwan ang lugar na nakasanayan niya. Kung nanatili lang siya sa dati niyang kinalalagyan,
hindi niya mararanasan ang mga pangakong inihanda ng Diyos. Ganito rin tayo, may mga pagkakataon na gusto nating manatili sa nakasanayan dahil doon tayo komportable. Pero hindi lahat ng komportable ay kalooban ng Diyos. Minsan, ang comfort zone ang dahilan kung bakit hindi tayo lumalago. Napansin ko rin na habang mas pinipili kong unahin ng Diyos, mas nagbabago ang pananaw ko sa buhay. Dati, iniisip ko na ang tagumpay ay paramihan ng kinikita. Ngayon, mas naiintindihan ko na ang tunay na tagumpay ay ang magkaroon ng kapayapaan habang sumusunod sa Diyos. Hindi ibig sabihin na wala na akong pangarap. Mayroon pa rin. Nagtatrabaho pa rin ako. Nagpaplano pa rin ako. Pero ngayon, hindi na ako nagpapatakbo sa takot. Mas gusto kong maghintay sa tamang panahon ng Diyos kaysa pilitin ang sarili kong mauna sa kanyang plano. Isa pa sa mga natutunan ko kay Abram ay hindi pala kailangan maging perpekto para gamitin ng Diyos. Nagkamali siya, natakot siya, nagsinungaling pa nga siya, pero hindi siya iniwan ng Diyos. Napakalaking pag-asa nito para sa ating lahat. Kapag nagkamali tayo, hindi ibig sabihin ay tapos na ang plano ng Diyos. Kapag nadapa tayo, hindi ibig sabihin ay iiwan na niya tayo. Ang mas mahalaga ay patuloy tayong bumangon at bumalik sa Kanya. Kung pakiramdam mo ay may iniaalis ang Diyos sa buhay mo ngayon, huwag kang matakot. Baka hindi ka niya inaalisan ng magandang bagay. Baka inaalis niya lang ang pumipigil sa mas maganda. Kung may pintong isinara, magtiwala ka. Kung may bagay na kailangan mong bitawan, ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Kung hindi mo pa nakikita ang buong plano, magpatuloy ka pa rin. Dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagkamali ng direksyon. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating pagninilay sa Genesis 12. Kung may natutunan ka sa video na ito, sana ay i-share mo ito sa isang taong nangangailangan ng lakas ng loob na magtiwala sa Diyos. At kung nais mong samahan akong magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Ilaw sa Landas ng Buhay at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating susunod na Bible Reflection. At tandaan mo ito, minsan kailangan mong umalis sa nakasanayan. Hindi dahil gusto ng Diyos na may mawala sa iyo, kundi dahil gusto niyang dalhin ka sa buhay na hindi mo pa kayang isipin. Kapag ang Diyos ang nangunguna, ang bawat hakbang ng pagsunod ay may magandang patutunguhan. Maraming salamat po sa panunood. God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating Bible Reflection.